sa ating sports banter, nakakwentuhan ng ating teammate si Rafael Bandairel, ang re-elected Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino. Kaya naman panoorin po natin ito. Magandang umaga teammates, ako ang inyong host na si Rafael Bandairel at makakasama natin ngayon ang newly re-elected President ng Philippine Olympic Committee at syempre ang Tagaytay City Mayor na si Mr. Abraham Bambol Tolentino. Sir, welcome po to the program. Salamat, magandang umaga sa inyong lahat. Okay sir, obviously you were re-elected nga bilang Pangulo, bilang pinuno ng ating Philippine Olympic Committee and it was really a landslide victory for you, 45 votes to 15. And makikita po natin doon, nandun yung tiwala ng NSAs sa pamumuno nyo. So ano lang po masasabi natin doon, President? Yun po, nagpapasalamat ako sa mga tumulong, sumuporta sa akin. Sinasabi ko naman na hindi para sa akin to, hindi para sa POC to. Para sa atleta to at saka para sa bansa. So with that result, nagsalita na ang General Assembly na kung sino talaga ang nararapat. So binase siguro sa naging performance natin sa nakaraang 4 na taon. Yun po ang ang resulta. Kaya po ganun ang tiwala nila sa inyong lingkod. President Bambol, I'm sure kinausap mo na rin po itong mga pinuno ng NSAs natin after your re-election. Pero can you just share with us po siguro ano yung sinabi niyo sa kanila when it comes to siguro nga yung pangalagaan, yung tiwala na ibinigay nila sa iyo? Yes, definitely. We will sustain kung ano po yung ginawa natin at i-improve pa natin dahil marami tayong lessons na natutunan, marami tayong challenges na dinaanan, no? Not only Olympics but all the international competitions, no? Starting magsimula tayong manungkulan. President, nung simula po nung na-elect tayo, no, can you just share with us, obviously this is an extension of your term, pero ano po ang ating first order of business bilang re-elected President? Kailangan maghanda tayo, medyo na-busy tayo dito sa eleksyon. Na-focus tayo pero marami na tayong dapat paghandaan. Kailangan makipag-coordinate na sa Philippine Sports Commission. By next year, after these holidays, marami na tayong isasabak na sa kompetisyon, no, international. Aside from the local competitions, importante yung mga international natin. As early as February, meron na tayong Harbin Asian Winter Games. Baka magulat kayo dahil winter, pero meron Pilipinong kasali po doon. No? Yung mga sasali sa speed skate, ski, curling, figure skating, isa po yun, no, sa dinidevelop at saka ini-improve natin. After that, pasok na yung, by next year, pasok din ng SEA Games sa Thailand. No? Then before that, baka pumasok po yung IMAG na nasuspend. The Asian Indoor Martial Arts Games. Meron pang e-sports sa Olympics, sa Saudi. Then after that, 2026, yung pong Asian Games. Malaki po ang responsibilidad natin doon, especially in basketball. Kailangan ma-defend natin yung number 1 in Asia. Yeah. Diba? Baka makalimutan natin yun. So that will be 26 in Nagoya. Pero baka mauna pa pala yung Winter Olympics sa 26 sa Cortina, Italy, Milan. Then 27, another major pa rin. SEA Games ulit, Malaysia. 25, meron pa palang Asian Youth Games sa Bahrain. Napaka-jump pack po. Yeah, punong-puno ang 25, 26, going to qualifying na yan. Papunta na ng LA Olympics yan. So, everything will build up to the kaya LA by Olympics. January, let's roll our sleeves and first order business, focus on those international competitions. Nasabi nyo nga, President Bambol, yung inyong mga upcoming events and responsibilities para sa ating POC. Pero balikan lang po natin saglit ang naging performance ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Obviously, historically, this is the largest medal haul and ito yung historic first time na meron tayong double gold. Ano lang po yung assessment nyo sa naging campaign natin? What went right for our athletes? Kaya maliban sa mga nag-medal, marami rin competitive talaga ngayong Paris Olympics. We need lots of exposures and training, no, for this LA. Ang haba pa ng preparation, so kailangan samantalahin natin yung panahon. No? And with the support of different stakeholders and the government, of course. Lalo na siguro kung meron na kaming permanent office. So wala pa kaming, I'll push for that. No?
Wala pa kaming permanent office na where we can have a meeting room, planning, etc., war room or what. Hmm. So, very important po yun. Pero in the works na po yun, President. Yes, sana makapagsimula na uli kami ng negotiations through the Office of First Lady Hmm. na matuloy na po yung after 100 years, wala pa pong permanent office ang Hmm. Philippine Olympic Committee. As we wind down po, last couple of questions. Una po, yung boxing po natin, very reliable when it comes to giving the Philippines medals. Meron po ba tayong balita kung ano yung estado ng boxing heading into LA 2028? Sure ako na ano yan, makakasama yan sa LA 20. Tuloy po. Tuloy yan. So kahit nasa limbo pa, we're continuously training and looking for other grassroots and other new talents. No? Mhm. Importante yan. One of the NSA with medal halls. Yeah. Okay, so importante yan. So pinaglalaban natin na makasama yan sa we're campaigning and lobbying na makasama yan sa LA Olympics. Okay, huli na lang po, ano na lang po message natin siguro sa mga kababayan natin, mga supporters ng ating atleta. Keep on supporting. No? Pag meron kami hindi nakikita na may talents doon, sabihin nyo lang sa amin. Makakatulong yan. Especially those in the far-flung provinces and other PhilAms or European Filipinos and yung nasa malayo na hindi natin na-tap na i-discover. No? Malaking tulong, inspiration yan sa ibang atleta. And there we have it. Maraming salamat, POC President Mr. Abraham Bambol Tolentino.